and former Presidential Legal Counsel Sal Panelo said no evidence daw po of grave threat kay President Marcos, FL, and ex-House Speaker Romualdez because the utterances made by VP Sara is hypothetical and conditional. So how does the palace react to this? Even the President himself last year considered it before as a mere threat. Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. At patungkol po sa conditional, alam naman po natin, lalong-lalo na ang mga abogado, nandiyan po nakasaad sa Revised Penal Code, pati po ang sa kaso ng Kaluwag versus People. Akin na rin pong babasahin. Kaluwag versus People ruled that in grave threats, the wrong threatened which amounts to a crime may or may not be accompanied by a condition. Hence, under Article 282, there are two forms of committing grave threats. First, when the implication of the threat upon the person, honor, or property, or the family of a person is coupled with condition. And second, when the alleged threatening act or remark is not subject to a condition. So, ang grave threats ay pwedeng conditional or hindi may kasamang kondisyon. At sa cross-examination kahapon, nakita at naisiwalat din ang maraming bagay. Unang-una, ipinakita po rito ang video ni Atty. Zoleka Lopez at ginajustify ng mga abogado ni VP Sara na ang reaksyon ni Vice Presidente ay patungkol sa di umanong oppression ng House of Representatives kay Atty. Zoleka Lopez na kanyang Chief of Staff. You cannot and you will not justify something if you did not commit any act. Doon pa lang, dahil ginajustify nila yung action nila at nakomit lamang daw ito dahil sa di umanong pangyayari kay Atty. Zoleka Lopez, doon pa lang po ay may pag-amin na po sa ginawang pagbabanta sa buhay ng Pangulo.